Paano nangyaring nagkaroon ng sobrang daming Indian sa Davao? Kasi nga, sabi nila one time, meron daw isang estudyante na dito nag-aral sa Davao City, dito sa may DMSF in particular, no? Doktor o ano pang basta medical course, no? Course. So, ang nangyari ay umuwi ng after mag-graduate, so umuwi ng India, no? At nag-take na ng exam, board exam. So, ang nangyari, nag-top or licensure exam. So, siya na yung lumabas na nag-top notch, no? So, out of 1 billion population ng lugar nila, siya ang nangunguna. Hindi makakatulog ang mga detractors dito, mga kadonatics, especially itong si Marcos Jr. sa nangyayari ngayon sa Davao City. Viral ang post ng Gulf News today, a few days ago, mga kadonatics. Ang sabi nila dito, why thousands of Indian students are crossing sea to study medicine in the Philippines? Hohoy! Pastilan! Sobrang dami ng Indian students, mga kadonatics, na gustong mag-aral ng doktor sa Pilipinas, mga kadonatics. At alam nyo ba kung saan ito? Ngayong March lang kasi, mga kadonatics, 2026, over 1,000 students ang graduate bilang medical student, mga kadonatics. Nako, grabe talaga, ang dami. Basahin natin yung news, okay? Pag i-click mo tong article, mga kadonatics, sa comment section, dito tayo dadalhin. Ayan. Ano ang meron at kung saan ito? Eto, mga kadonatics. Why thousands of Indian students are crossing the sea to study medicine in the Philippines? Basahin natin ng mabilisan yung article, okay? In March, more than 1,000 Indian students have graduated from Davao Medical School Foundation in Southern Philippines. Sa Davao City ito, mga kadonatics. Grabe, di pa sa basta talaga. Bakit? Ang tanong, why thousands of Indian students are crossing the sea to study medicine in the Philippines? Ano meron? Diretso na tayo, ha. Ito sa reason kung bakit. Ayan, mga kadonatics. Why the Philippines? And why Davao City? Ooh! Wow! Davao nga pala talaga. Before anything else, before tayo magpatuloy, mga kadonatics, nung 2013 and 2021, if I'm not mistaken, mga kadonatics, nag-top ang medical students na nag-graduate sa Philippines, mga kadonatics, when they took exam in India. Nag-top talaga sila. At doon nagsimula, mga kadonatics, na dumagsa yung Indian students. Di basta-basta. First reason, English removes one of the biggest barriers. Kasi English speaking talaga tayo, mga kadonatics, especially sa school, di ba? Perhaps the simplest reason is also one of the most important. Medical education in the Philippines is conducted in English. Proud na proud tayo, mga kadonatics. Ilang books ba sa Pilipinas, mga kadonatics, ang nakatagalog? From elementary to college level. Ilang mga books dyan, o anong klaseng mga books na nakatagalog? Wala akong ma-remember as of now, mga kadonatics. Comment down below. But as far as I remember, halos lahat naka-English talaga. So, practically, mga kadonatics, yung foundation natin sa English ay stronger than any students in Asia. Ganyan katindi yung Pilipinas. Kaya, ito, English removes one of the biggest barriers. Kasi may quotation doon, mga kadonatics, na nabasa ko sa isang school sa Thailand. Sabi niya doon, if you want to be understood by the world, you speak English. And definitely right. Okay, for Indian students who have already studied extensively in English, the transition is relatively straightforward. Totoo naman talaga, mga kadonatics, at wala nang masyadong malaking adjustment as far as English language is concerned, di ba? Siguro sa accent na lang, pero yung accent naman natin, mga kadonatics, sa Filipino, especially in English, is neutral, so anyone can understand it. Medical textbooks, lectures, examinations, and much of the clinical environment can be navigated without having to learn an entirely new language. Correct! Lahat ay naka-English, mga kadonatics. That matters enormously in medicine, okay? Where misunderstandings can have consequences for patient care. Grabe, totoo naman talaga, di ba? Just as a little misunderstanding sa lengguwahe, mga kadonatics, can have a very huge effect
sa kalusugan ng isang pasyente. Curriculum has a strong American influence. The Philippine medical system has long been influenced by the American model. For Indian students, that can be particularly attractive. If the eventual ambition is not simply to return to India, but to pursue postgraduate training in the US, Australia, or Middle East. Ay talaga naman mga kadonatics, kakaiba talaga. After graduating from the Philippines mga kadonatics, you can pursue your postgraduate training in the US, Australia, or the Middle East if you have studied in the Philippines. Ganyan katindi yung foundation natin mga kadonatics. DMSF, Davao Medical, described its curriculum as US influence, combining basic sciences with clinical integration. The school also promotes preparation for international licensing pathways. Di ba ang ganda lang talaga mga kadonatics? Kasi yung curriculum ng Pilipinas is US-based curriculum. At least majority sa curriculum natin mga kadonatics ay influenced by US. So, if you have studied in the Philippines and then magtatrabaho ka sa US, there's a big chances mga kadonatics na you'll be observed. Many students, Indian students, choose the Philippines to get a medical degree, prepare them for a licensing examination, and take postgraduate training elsewhere. Di basta-basta talaga. For some families, the Philippines is therefore reviewed as the first international step in a longer global medical career. Sobrang dami at laki ng matutunan nila mga kadonatics pag they start studying in the Philippines and practice their learnings mga kadonatics for the rest of the world. Di ba? Sobrang ganda. Davao offers a large clinical ecosystem. Okay. A medical degree is not just about classrooms and laboratories. Students need exposure to hospitals and patients. Davao is the principal urban center of Mindanao and major regional hub for health services and education. The city's government describes Davao as center of education and human resource development, while DMSF says it maintains affiliations with teaching hospitals in the city. Sobrang ganda kasi you are not just all about theory mga kadonatics. Hindi lang palagi nasa loob ng classroom, kundi ang Davao City, Philippines, okay? Na may large clinical ecosystem where you can physically study the lesson in laboratories. Sabi nga ng isang Indian mga kadonatics na kakaiba, he had learned so many things, especially sa dissecting cadavers, yung mga patay na lawas mga kadonatics, dinadissect. Ganyan katindi. So it's going to be very easy and practical mga kadonatics pag mostly you learn in laboratories rather than in classroom settings. Ito yung pinaka-the best mga kadonatics. Safety is a major selling point for parents. Hahay! Totoo naman talaga mga kadonatics. Kung ikaw isang parent, obviously maghahanap ka ng school or lugar na safe para sa iyong anak. At ito na nga mga kadonatics, it's just so sad today, okay? Na may mga mass shooting nangyayari sa loob ng classrooms. It's so sad dahil sa administrasyon ngayon ito ay nangyayari. Pero generally sa Davao is safe talaga. Kaya nga mga kadonatics, so many sa Ilocos, sa Luzon, sobrang daming mga medical schools mga kadonatics, but they chose Davao because of safety reason. For parents sending a teenager or young adult thousands of kilometers away, safety can be as important as tuition fees. Hindi tayo ang nagsasabi dito mga kadonatics ha. Gulf News. This is an Indian article mga kadonatics website. Ang sabi niya dito, sobrang ganda nito. Davao has cultivated a reputation for security and order. In 2025, the city ranked the second safest in the Philippines in the World Travel Index with an overall safety score of 80%, 80.7%. That alone would convince the parents mga kadonatics to send their children to Davao City
Especially Davao Juda kasi we are not just talking about Philippines here. Davao talaga. Kasi yung safety doon is napaka taas. Sobrang ganda mga Kadonatics. May panoorin tayo na small video lang, okay? Kadonatics natin na vlogger sa Davao City. Ito So, yung yun ang school. kumusta mga taga Davao, Mindanao, Visayas, Pilipinas, Luzon, buong mundo na may mga Pilipino. Alam niyo ba na dito sa Davao City, kung meron kaming Chinatown, meron din kaming tinatawag na Indian Town. Wow. Actually, hindi rin Indian Town, parang mas madaling sabihin na mas okay pakinggan na Indian District. Di ba? Paano natin masasabi Indian District kasi andito tayo ngayon sa Gahol Street, Dr. A. Gahol Street, kung saan makikita ho natin itong DMSF or tawagan ito yung Davao Medical School Foundation, DMSF, isa yan sa pinaka-prestihiyosong medical school sa Davao, sa Pilipinas, located sa Davao City. So top notcher lang naman yan, mataas lang naman ang passing rate nila, Grabe. in any medical courses, related courses. So World ba't class sabi daw, na Indian District ang lugar kasi nga ang dami nating mga hindi pala kababayan, mga kapatidan, hindi kapwa human. Sobrang daming Indians. Kapwa tao. Indian Street na nga talaga. Diba? Mga Indian nationals. Ang dami nila. Di ba? Paano nangyari yan? Paano kami nagkaroon ng Indian District? Kasi nga itong lugar na to dito, within the vicinity, may mga apartments, condominiums, boarding house, dormitories na mga nakatiray pa mga Indians. At paano nangyaring nagkaroon ng sobrang daming Indians sa Davao? Kasi nga, sabi nila one time, meron daw isang estudyante na dito nag-aral sa Davao City, dito sa may DMSF in particular, doktor o ano pang basta medical course, course. So, ang nangyari ay umuwi ng after mag-graduate, so umuwi ng India, at nag-take na ng exam, board exam. So, ang nangyari, Nag-top. or licensure exam. So, siya na yung lumabas na nag-top notch, So, out of 1 billion population ng lugar nila, siya ang naunguna. So, siyempre, pag ganyan kasi, agad-agad Diba, mga Kadonatics? 2013, nag-top ang India, Indian student, sa India dahil, graduate sa Pilipinas. Tapos, noong 2021, ganun din ang nangyari, mga Kadonatics. Diba, sa basta? interest ng mga tao yan, Bina-background check kung saan ba siya nag-aral, kung sino nga ba siya. Gano'n siya katalino at paano nangyaring siya ang nag-top sa taon na yun, So, yan pala napag-alaman na dito siya nag-aral sa Davao Medical School sa What? Davao, DMSF Davao City, Philippines. So, ngayon may 2, 3, 1, 5, gano'n 10 pumunta dito. Passing! Parang pumasa daw lahat. So, doon na nagsimula ang history. That is history na. So, wala So, Sobrang taas pala ng passing rate nito, mga Kadonatics. Kaya, obviously, ma-attract ka talaga sa parent. Soke, nagiging destination na siya ng mga gustong mag-medical course. Ibig sabihin, napaka-competitive ng school na to, So, at maliban naman sa very competitive, standard ang dito, yung Toro, education system nila, safe din ang Davao. Totoo yan, kaya sila andito na nanatili. Safety. So, madami dito ang nagstay, ang iba dito nag-asawa, ang iba umuwi na ng kanilang mga bansa sa India. Pero nanonood sa ating mga vlog dahil na-miss nila ang Davao City. Dahil naging parte ito ng kanilang buhay, nag-aral ng matagal na ilang taon, tapos na-miss yung mga tao, lugar, katahimikan, payapa, prutas, masasarap na mga pagkain. Kaya ayun, shoutout sa mga Indian National na nanonood. Shoutout to all na Indian Nationals who are watching right now. This video is good for you. So yun, Indian District dito. So, yun, mga Kadonatics, di basta-basta yan. Dagdag yan sa ekonomiya ng Davao. LGU, mga Kadonatics. Bakit? Hindi yan basta-basta ng mga estudyante. Sending your child abroad, thousands of kilometers away, mga Kadonatics, at mag-aral ng medicine, ay di basta-basta. It means, kwartahan. It means, mapera ang mga parents nito, mga Kadonatics, mga estudyante dito. Kaya pala ganyan ka ganda yung Davao City. If you have experienced anything, mga Kadonatics, na maganda sa Davao, please comment down below at babasahin natin yan. Don't forget to like and subscribe. God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.